Yun. Okay. So hello everyone. Welcome to our channel. So this is the first time that we oh okay, we will do our vlog as a family. So our topic for today would be our first 3 months in the Philippines versus uh, uh, Philippines and Vietnam. Okay. So we have like 10 questions. I am going to ask Sam uh, these 10 questions about Philippines and Vietnam. Okay. Now, first impression. First question. When you first arrived in Vietnam, what was your biggest culture shock compared to the life in the Philippines? What was the first culture shock, Sarah? Blood test. The blood What? test The that you blood have? test? Yeah, because Tiara had her blood test at uh, what's the name? Hanoi International Hospital, right? Yeah, Vinmic. Vinmic. Yeah, yeah, Mm. yeah. Okay, the blood test. It's because it was very quick compared to the Philippines. So, mas madali ang pagkuha ng dugo niya. Oo. And how about you, Daddy? Yung ano lang, yung weather. The Walang weather. ano, Because walang weather dito. weather. Puros lahat malamig. Yeah, it's winter. Mm. Yes, and in the Philippines, sobrang init. Now, second question, what feels easier here in Vietnam and what feels more challenging compared to living in the Philippines? Easier. Yeah. Siguro yung pagbayad ng bills dito kasi medyo mura sila dito compared sa aming probinsya. Oh, Sa uh-huh. Yung grabe, challenging sa Philippines, challenge sa Philippines. yung sa daily life lang natin. Yung siguro yung kasi mainit doon. So, yung challenge is, yung kilikili. Palaging may may powers. Dito walang powers yung kilikili. Suppressed yung powers. Dahil sa lamig. Okay. And next, cost of living. Do you think life is more affordable here or in the Philippines? And can you give, some examples? In what ways? Ah, super affordable dito. Hindi ko lang alam sa ibang province or cities ng Vietnam, pero dito as in affordable talaga sa Tainguyan. Mura yung mga vegetables. And ano yung Ah, pinakamurang nabili mo? Yung, si- yung, yung cabbage, ubod ng laki. yung cabbage, yung isang kilo, parang 20 pesos lang ata yung isang kilo. Oh. Tapos, So, halos lahat ng vegetables, mura dito. Yun, mga bills dito, internet, sobrang mura, pero mhm, mabilis. mhm. Ah, ano pa? Yung internet, yeah. Yung tubig dito, mura. Yung mga Mm-mm. foods, mga restaurants dito, mura. Yung banh mi, yung mga snacks dito, mura. Yun. Yes. And yung internet namin na binabayaran namin for 6 months, it costs us like 1.6 million, right? 1.6 million Mm. na ano ko, 1.6. So for 6 months, yun lang yung binayaran namin like how much is it? Ang hirap sa math. Siguro mga ah, 3,500 for 6 months. So magkano yan per month? Siguro mga 6,100 or 600? 600, 600, 6 months, no? So, 500, Something? 590 something ata. Oh, Oo. yeah. So, ubod ang bilis ng internet. Bali VA siya, tapos ako paminsan-minsan nagpa-part-time ng ESL, teaching online. So, we will talk about that in a separate video po. And then, yeah, your food experience. How would you compare Vietnamese food to Filipino food? Sa Pilipinas parang, sobrang daming asukal, sobrang daming asin, yun. Parang yun, sobrang yung
yung panlasa, yung seasoning, sobra. Hindi Ah, naman talaga sobra, pero compare dito, as in, intense yung taste sa Pilipinas. So, ano kasi yung ito, mga nakikita mo ano, tawag dito, yung how do Vietnamese eat and how do Filipinos eat? less, ano sila dito, less carbo. Less carbs. So, parang less rice sila. Mhm. Ayun, less yung mga tinapay, yung mga, ganung mga snacks na puro carbo. Yung Oo. di ba na-invite ka ni Tatang sa baba? Yung may-ari Oo. ng ano namin, yung boarding house namin. Ano yung ano mo, napansin mo yung kinakain nila? Yung kalang party, wala talagang less talaga yung carbohydrates. Tapos, hindi sila, may kanin, pero parang hindi na siniserve yung kanin. Parang hindi mo makita yung kanin. Kung need mo ng kanin, meron, pero hindi siniserve yung kanin. Tapos sa Pilipinas, pag dadalo ka sa birthday, sa party, tangkas yung ano, yung kanin. Kanin, yun. Tapos, above doon, Oo. maraming ulam. Maraming ulam. Sila, Hindi, puros ulam dito. puros ulam. Kaya ang liliit nila, no? Oo. Oh, yun. Parang Korean hotpot yung trip Oo, na yung ito. type. Yeah, Para oo. pareho yung mga trip nila. Tapos, number 5, traffic and transportation. So, you've been to Singapore, you've been to Indonesia, you've been to the separate cities or islands in the Philippines, sa Davao, sa Manila, sa Baguio, Iloilo, Bacolod. Compared dito, nakapunta ka na rin sa Hanoi, pero hindi basically proper ng Hanoi. Ano yung which traffic is more stressful, sa Pilipinas or sa Vietnam? Feeling ko mas stressful sa Pilipinas kasi Hindi ba nagda-drive ka sa Pilipinas? oo, kasi nagda-drive ako doon. Hindi wala pa akong hindi Driver's pa ako license. nakapag-drive. Mm. So feeling ko mas stressful doon kasi yung mga roads doon is may mga hindi parang hindi yung mga lanes, ang liit ng lanes doon. Yung number of lanes. Mhm. Ito parang 3 lanes yung regular nila dito. Meron din mga 2 lanes pero bihira lang pang province ang talaga. Pero mostly dito is 3 lanes at saka yung mga motor kahit mabilis parang alam mong gagawin dito kasi parang may unwritten or parang may signal na basta may taong tumatawid sa tumatawid parang go na nila, parang signal na okay mag-slow down sila. Okay, Oo. okay. Tapos yung culture. How are Vietnamese people different from Filipinos in terms of attitude, hospitality, and communication? Para sa akin medyo hindi naman walang Tatayo daw siya. Kukuha yung siya ng lang pagkain. Kuha Sige, go. Parang So, lang yung language na talaga pero pa yung hospitality o hospitable dito yung very hospitable actually yung mga taga Taingoyan dito. Tapos yung attitude parang same lang. Kaso parang mga Cebuano sila dito parang yung loud yung pagsalita. very loud. Very Oo, loud yeah, sa very salita. loud. Akala Pero alam nila naman hindi nag-aaway. sila galit. Yan. Akala kung parang first time sa marinig dito sa Taingoyan, parang feeling mo nag-aaway sila. Pero hindi naman sila nag-aaway. Parang loud lang Nakakatakot. talaga sila. Pero hindi alam mo naman na yung normal lang yung pagsasalita na dito. Yung kailang Daily yung conversation loudness, nila. yung Yung conversation nila, volume. volume. Okay. Now, kasi VA ka doon sa Pilipinas, tapos VA ka rin dito pagdating dito. How do you feel your work-life balance is better? Or is it better here or way back in the Philippines? Parang same lang naman. Pero dun sa Pilipinas kasi sa amin sa Bacolod sa Calilong may mga burnout tapos yung internet hindi ganun kabilis. So parang less stress dito, parang kampante ka talaga sa internet Let me open na baby. less chance na mapuputol. Tapos yung speed as in mabilis Kasi you go. talaga. Go na mabilis talaga yung internet dito. Yun. Oo. Tapos Tsaka, yung bahay natin dito, may solar panel kasi. oh, So yung when it comes na mag-burn out, may solar automatic. panel system yung aming rinirentahan na na room.
Ay, yung buong bahay actually, may Buong solar building. panel. Oo, itong So, building na to. pag nag-burn out, may a few hours ka pa na, na may kurente. Yun lang, Mm. Mm. And, saan na ba tayo? Okay, number 8. Yeah, alam mo natin yung language barrier. Nahihirapan ka bang mag-communicate sa kanila? Oo, syempre. Mahirap kasi parang yung kanilang ang language parang mix, parang Chinese, and then may French. French, Mm. yun. Oo. And then may Thai din at saka yung neighboring countries na parang feeling ko may mix din na Na language. predominant yung yung Chinese words at yung French. Pero may bang pinagkaiba lang, parang yun yung natural na language yung nag-iiba dahil sa panahon. Yun. Tapos magsa-sign language lang tayo. Oo, sign language. Pero try naman namin na mag-communicate. Ano na yung numbers? Mot, hi, bun, nam, saw, bay, 8. tam, Tapos, chin, moy. Oh, 1 to 10. And then, homesickness. In this 3 months, kasi magti 3 months na siya dito, what made you feel homesick and what made you feel at home here? Chara, your eyes, baby. So, ano yung parang, kasi parang yung, since VA ako, parang, mostly sa bahay lang ako. So, parang hindi naman ako talaga na homesick. Tapos, doon sa Pilipinas, nag-budget kami, hindi naman kami madalas nag-mall doon. Oo, lang market lang, budgeted. So, parang same dito. Hindi naman ako parang nagka-homesick. Nag-iba. Oo. Kasi nandito na din yung anak namin. So, dala din namin. Oo. And then, overall verdict, aba? So, if you had to choose right now, where would you prefer to live long-term? In Vietnam or in the Philippines? And why? Kasi napag-usapan ko namin na kasi marami na kaming countries na trinay na, alam mo na, napuntahan namin. So, ano yung, yung verdict mo? So, where would you like to live? Feeling ko maganda dito sa Vietnam. Dahil? Pero, hindi ko alam sa ibang probinsya, sa ibang cities. Pero dito sa tayo ngayon, talagang maganda dito. Dito ako mag-settle down. Mag-settle down, no. Kasi yung weather parang hindi stressful. Kasi naman pag mainit, yung super humid, no, yun, parang nagdadadag sa stress mo, kung may problems or issues. Kung ano yung parang less ka makapag-think ng tama kasi mainit, Oo, tapos may pollution din doon sa may pollution din dito sa Vietnam. Pero dito sa Tayo yan, hindi masyado kasi parang bukid na mataas, tapos malamig ng lugar. Tapos hindi pa ganun ka-industrialized compared sa ibang cities. So, mga dito, tsaka mura yung pagkain. Yun lang, alam nila na turista ka at hindi ka taga dito. So, medyo mataas lang yung rate mo sa like for sa barbershop or like sa market. Pero, pag doon ka naman pumunta sa mga like shops or restaurants or mga malls na may presyo, siyempre hindi naman iniiba. Yun lang, So, medyo mura. Which do you feel safer? Philippines or dito, Vietnam? Sobrang hindi pa dito. Nag-comment yung anak namin dito. Dito. Yeah, even a child can attest to that. Pero hindi naman ako hindi naman ako everyday check ng news dito. Pero based lang sa experience ko, pag lumalakad ako everyday, like yung kanilang police dito, parang walang baril dala.
Batuta, yung ang liit. batuta na para ang liit na pa na batuta, ganun lang kahaba, Oo. ganito kahaba. So parang they don't need it here. Yun, that's the notion that I, na-feel ko dito. At saka yung mga tao is friendly naman. Yun lang. No, Yun tapos lang. napaka-honest nila. No? Honest nila, Oo, super honest. Honest sila, at saka pag alam lang na truth, honest din sila na sisingilin ka na medyo malaki, oo. Oo. Like first time ako nagpagupit dito, tinanong talaga nila ako kung taga saan ako. Oo. Oh, so yun na alam na Pilipino ako at yung may trabaho dito yung aking asawa is Nag-change ang price. yung change ang price dinagdagan ng 30 pesos. So, yun lang. Magkano yung nabayaran mo? Okay naman kasi yung quality ng Service. yung service naman is good naman talaga. Oo. Yun lang. Yeah. Oo, pag walang presyo na masisingilin ka talaga ng malaki. Expect a little A higher. little bit higher. Hindi naman ganun kataas. Hindi naman kataas. Pero Oo. goods lang. Oo. Mga turista naman. Oo. Okay. Pero goods dito sa Taingo yan. As in, mura lahat. Yun. Yung rent, yung power, electricity, internet, food, ano pa ba yung Transportation. Transportation, Mura lang. Mura, mura din yung transportation. Yung flat rate dito, 29, di ba? 29. Yung gasolina, parang, di ko alam ba kung magkano yung gasolina dito. Yung sabi ni Teacher Chin, yung 20,000 Vietnam dong, isang full tank niya na sa scooter niya eh. Magkano yun? 40 pesos? So, 40 or 50. Yung 50. 45. Oo, yun. Hindi pa kasi kami nag-scooter kasi natatakot pa kami. Ikaw lang ako. Hindi kasi wala pang license ba. So we are still working out, working it out para maging legal lahat ng paggalaw namin dito. Yun. It doesn't mean na hindi kami legal. May mga papers kami. I mean, kasi hindi pa namin alam yung rules sa pagkuha ng license dito. Kasi iba-iba yung requirements nila. Oh. And that's all for now. Abangan ang susunod naming vlog as a family. Anak, you say bye-bye to them. Bye-bye. Bye-bye. You wave bye-bye. 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 Bye-bye.